Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay magkikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Happy Thursday, mga kasambahay! Ngayon ay May 21, 2026, araw ng Thursday at ang oras ay 6:38 ng umaga. Morning! Yan marami na naman tayong relevant topics at interesting activities na nakahanda para sa inyo, mga kasambahay. Tama, kaya mag-tune in na at samahan nyo kami dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Yes, very exciting yung ating mga tatalakayin this Thursday morning at siguradong maraming makaka-relate gaya ng mga pet owners dahil isa na sa mga alamin natin kung bakit nga ba merong mga alagang pusa na picky eaters. Abangan ng tips and advice tungkol dyan mula sa isang veterinarian guest natin mamaya. Eaters? Mayaman Eaters, yun. no? Oo, yung pusa namin naging picky eater na siya. Dati kasi, ang kinakain niya isda, bumibili si Mamsi. Tapos ngayon, cat food na kinakain niya. So siya, nag-upgrade na siya. Ayaw Kala ko na niya nagpapa-order kumain. na sa ano. Ayun na Ayaw na niya kumain ng Guminhawa na isda. siya sa buhay. Order na Order online. online na. Gusto ko ng mangga. Naglili. Hindi na pala. Pero meron ba sa inyo nakakaranas naman na parang, naku, naiihi kayo, pero ang hirap namang ilabas. O kaya ay may pakiramdam na hindi pa rin fully empty after na umihi. Yan ay posibleng tinatawag na urinary retention o isang kondisyon na hindi dapat binabaliwala. Kaya alamin natin mamaya kung ano ang mga sanhi at prevention ng kondisyong ito sa ating usapang pangkalusugan. Naranasan niyo ba yan? Oo. Yung parang matagal. Yung parang sakit. Parang nahihiya siya lumabas. Iya. Oo. Kasi Kasi yan naman, pag nag-CR ka naman, parang patak-patak lang. Tapos parang feeling mo hindi pa rin natatanggal na nababawasan. parang meron pa rin. Oo. Parang balisaw-saw ba yung gano'n? Yung Parang yun yung tinatawag nila. Alamin natin nga yan mamaya. Tanong natin mamaya sa favorite nating urologist. O ito, para naman sa ating special recipe today, isang masarap na Kapampangan dish ang ituturo sa atin ng ating guest chef for today. Walang iba kundi si Chef Maricel Yap. Good morning, Chef! Morning, Chef! Naku po, ang sarap niyan. Alam ko na Pagkapampangan agad. therapy. Yun, oh. And speaking of pagkain, marami kasi talagang epekto yung pagkain sa tao, di ba? Minsan kahit yung tikman mo lang yung isang familiar na na pagkain na masarap or yung masarap na dish na something na natikman mo lang ngayon, napapa-throwback ka eh. Yung mga memories bumabalik eh. Di ba? And speaking of pagkain, kayo ba mga kasambahay, meron ba kayong specific food na nagpapaalala sa inyo ng childhood nyo kapag nakain or natitikman nyo? O habang sumasagot sila, kayo muna. Dami. Pagkain. Sige, ako muna sasagot kasi sige. may naisip na ako Sige, agad. sige. Ano, yung espada na isda, alam niyo yun? Yung haba na espada yun. Kasi sa probinsya, yun yung almusal namin lagi ni Kuya kasi favorite namin yun. Tapos sasamahan ni Lola ng sinangag, tapos kape na gawa sa bigas. Ay, yun yung mga memories ko talaga. Tapos after nun, naaakit na kami ng puno. Ganun. Grabe talaga Ba't sa... kayo umakit ng puno? Kasi maraming probinsya eh. Marami nga silang puno. Asyenda na. Sindera yan eh. Asyenda na talaga. Hacienda eh. Sindera sa Bicol Yung yan. pala yung activity, After niya, nakit na kayo ng puno, Kasi ha? may tree house kami. Treehouse. Bukod sa Kaya house. kayo nun, wala kayong treehouse. Kawakawain Alam lang, tapos mo- pwede kaming sumandal. Alam mo, Ian, wala na yung gilid. Wala na. Wala naman talaga ako. Wala sinabi yung backyard niyo. Pero wala kaming kabayo, so hindi kami pwede mag-equestrian. Si Ian nag-equestrian. Wow! May Question kabayo. yun, ha? O, sino pa? Childhood Ako na pagkain. na alala ko, itlog lang. Itlog. Bakit? Yung sunny side na itlog, kasi dati nung bata ako, yun yung almusal, yun yung typical na almusal talaga, di ba? Kasi lagi naman may itlog pag almusal. Ewan ko, pagka yung sunny side na itlog,
tapos kanin. Yun yung naalala ko nung bata ko. Kaya ngayon parang naging ano ko yun comfort food ko. Yung itlog. Oo, yung sunny side. Kapag ka kunyari, wala akong maisip na pagkain. Yun yung madali lutuin, di ba? True. Tapos parang, yun nga, ano siya? Ano yung feeling mo na nung bata ka? Masarap na nga ako nung bata ako. Kaya hanggang ngayon, ganun pa rin yung panlasa. Oo. Mga team itlog sa umaga. Ayo, si Lynn. Ako, wala kasi ako malala. Ang di ko lang makakalimutan, nung bata ako, kumain ako ng sinigang na isda. Ah. Tapos hindi ko matandaan kung anong klaseng isda yun, pero natinik ako. Tapos dinala ako sa ospital. Talagang memorable na yan. Kaya hindi ko na makalimutan. Memorable Kasi talaga yan. dahil natinik ako, dinala pa ako sa ENT, tapos kinuha siya. Tapos hindi ko makalimutan, sabi ng mama ko, kumain ka lang na isda, naka 800 na tayo. Kasi 800 Napagastos pa. Akala ko magandang memories, pwede pa lang hindi. Pero at least na-remind ka sa childhood mo. no? Oo, kaya ngayon, hindi ko na siya favorite. Or careful ka na sa pagkain. Oo, kasi baka matinik na naman ako eh. Kaya ang sinisigang niya ay fish fillet na. Ay, may nagkaganyan sa atin. Ha? Buti sa Oh, kanya boneless na. 800. Yung kasama natin dito, 2.5 daw ang Aray magas. ko. Kasi may inflation na eh. Oo, dati bata pa ako. Mahal na 800 nun. Ikaw, Ian. Ako naman, nung mga panahong, kasi elementary days yun, yung cereal, tas may gatas. Sabi ko na. Nanonood ako sa TV. Sabi ko Hindi, na. teka lang. Pangmayaman na Kasi- naman yan. Teka lang. Ayun kasi yung naaalala ko, yung mga panahon na parang ano ka pa lang, yung umaasa ka pa lang sa magulang, parang chill pa lang yung life na nasa harap ka lang ng TV, nanonood ka, yung mga weekends Sabi na umaasa rin kami sa magulang, pero hindi kami naka-cereal. Hindi. Cereal milk with... Pag ganun mga breakfast Pag nasa namin. grocery kami, baka pag tinuro namin, mapagalitan kami sa grocery. Alam mo, Ian, nararanasan ko lang kumain ng cereal. Yung bibili ka nung sachet. Pagtitimpla ka pa ng powder milk. Wala kang pambili ng nasa box. Oo, nasa box. Magtitimpla ka na lang. Oh, sa kanila, cereal pancake waffles with blueberry cheesecake. Yun kasi yung mga padala ng mga tita ko, kayo talaga, mga cereals. Kaya, Sige eh. kayo talaga. Mga walang tita, kawawa naman kami. O, sige na, kayo naman mga kasangbaya. Kayo naman po, anong pagkain ang nagpapaalala sa inyo ng childhood ninyo? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ibabasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! That's right! Baka pwedeng doon na rin ako lumaki sa inyo. Parang sarap din. Papampun ka. Pwede mo makitira dyan. Yung bahay ni Ian, yung parang napapanood mo sa Amerika nung bata tayo. di ba? May fireplace. May fireplace ba kayo? Wala ang init sa bahay. Pa-fireplace ka pa. Napakaswerte ng Ian Miranda. Man. Oh, ito na nga. Pero, para naman mas masaya pa ang ating umaga, i-share natin ang good news sa inyo. Alam niyo ba na ang pinakamataas na bilang ng Civil Service Exam o CSC passers ay ang mga senior high school graduates? Base yan, data na yan ng Department of Education o DepEd na 31% of passers ay SHS graduates. Kaya kung pangarap nyo maging civil servant, ito na ang pagkakataon nyo para magsimula dahil inaanyayahan ng kagawaran ng ang mga senior at junior high school completers na mag-take ng CSE. Para naman mag-apply, kailangan lang ng mga sumusunod. Kailangan kayo ay 18 years old. Kailangan may 4 na identical ID pictures. Kailangan din po ang original at photocopy ng ID cards o school ID. Merong examination fee na 500 pesos at kailangan ng inyong birth certificate kung walang date of birth na nakalagay sa ID cards. Reminder lang na ang application period para sa examination sa darating na August 9 ay nagsimula na noong May 14 at magtatapos naman this coming June 10. Kaya ready your requirements and good luck sa lahat ng applicants. Diba? Maganda yan sa mga senior high school, di ba? Kasi mas maganda nga magkaroon tayo ng fresh na, ano ba tawag dito? Influx ng mga public servants, di ba? Yun iniisip ko nga rin na feeling ko mas meron silang malaking impact kapag napalitan ng mga mas bata kasi Tama. pagka paulit-ulit lang yung mga matatanda, baka paulit-ulit lang kasi iba na rin talaga ngayon yung perspective nila. Iba na rin kung paano magtrabaho yung mga bata ngayon. Kailangan din talaga natin na maano talaga sila,
matrain at saka kumbaga ma-inspire din yung mga bata ngayon na magkaroon ng pakialam. Kasi parang yung iba, di ba, para pagkabata, ba't ba ako kailangan maging concerned sa mga gantong klaseng aspeto ng buhay natin? Parang kapag sinabi natin public service, parang hindi masyadong priority kapag sa mga bata. Pero ngayon maganda na ang taas ng passing rate natin sa mga senior high school natin. Na nakakatuwa yung gantong balita. Yes, ito naman magandang balita din ang hatid sa mga PhilHealth members. Alam nyo ba nasakop din ng PhilHealth Yakap ang screening test na makatutulong sa early detection ng sakit na cancer? Ilan po sa mga cancer screening test na covered ng Yakap ay ang mga sumusunod: mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha fetoprotein, liver ultrasound at colonoscopy. Maaari niyo pong makuha ang mga cancer screening test na ito sa mga accredited health facilities na ayon po sa referral ng inyong doktor sa Yakap Clinic. Para sa iba pang detalye tungkol dito, kumonsulta lamang sa inyong Yakap Clinic o bisitahin ang PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Uy, magandang balita to kasi ang mahal ng mga test na binanggit dyan kanina. Yung colonoscopy lang, kailangan i-sedate pa yun minsan. So, mahal talaga yung presyo nun. Oo, pati mga CT scan. Kaya, i-avail nyo na po yan. Pero make sure po na kung pupunta po kayo dyan, yung doktor nyo dapat accredited sa Yakap. Minsan kasi yun yung nagiging reklamo ng iba, ay, akala ko ba, libre. Pero dapat po, yung doktor, pati yung clinic na pupuntahan po ninyo, o yung hospital na pupuntahan nyo, accredited po ng Yakap para ma-avail nyo po siya. Yun, no? At dahil dyan, yayakapin ko naman ang kusina. Yan. Ngayon, Breakfast bye-bye. natin, 2 days straight! Breakfast natin. Ito naman. At ayun nga po yung nabanggit natin, ilan yan sa ating mga magandang balita for today. Ngayon naman, proceed naman tayo sa lagay ng panahon ayon sa Pag-asa. Dito po sa Metro Manila, 10% lang ang chance ng pag-ulan at 26 to 35 degrees ang temperature. Kung hindi na kinakaya ang init, mas magandang pumunta po sa mga air-conditioned areas para presko kahit mainit po ang panahon. Stay safe po mga kasangbahay. Yon. At alam niyo ba mga kasambahay, makakaranas naman sa Metro Cebu ng temperatura na aabot sa 27 to 33 degrees habang 10% lang ang tsansa na umulan. Kaya mas mainam na isarado na ninyo yung mga bintana nyo or magdagdag ng insulation para mabawasan yung init na pumapasok sa ating mga tahanan. Sa Metro Davao naman, around 24 to 34 degrees ang temperature at may 30% chance of rain. Kaya huwag kalimutang magdala ng payong para umulan man o umaraw, maiwasan natin ang pagkakasakit. That's right. At ito naman for our sky updates today. Kaninang 5:27 pa lang ay sumikat na ang araw at tulubog naman po ito ng 6:18 ng gabi. Teka, bago pumasok sa kanilang trabaho tsaka eskwelahan, yung mga kasambahay natin, maki-update muna tayo kay Celine sa presyo ng ating mga bilihin, alam na para dun sa mga magulang natin na mamamalengke ngayong araw. Celine, kamusta na ba? High blood ba kami sa presyo ng Grabe mga ka bilihin naman. ngayon? Or Presyohan. sakto lang? Hey, good morning! Walang ha-high blood din ngayong araw, dapat, no? Pero bago tayo magluto ngayong araw, syempre check muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of May 20, 2026, ang presyo po ng ating bigas na imported ay naglalaro sa 43 pesos hanggang 63 pesos kada kilo. Ang local rice naman po ay 45 pesos to 76 pesos kada kilo. Para sa ating meat, ang buong kilo o buong manok ay naglalaro po sa 196 pesos to 209 pesos kada kilo. Sa isda naman, tulad ng bangus na medium ang size, 229 pesos to 249 pesos kada kilo. Sa vegetables po, ang sitaw ay 110 pesos kada kilo. Ang talong ay 88 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 63 pesos kada kilo. Ang lettuce ay 194 to 247 po yan kada kilo. At ang sayote ay 97 pesos kada kilo.
Para naman po sa spices natin tulad ng bawang, 146 to 400 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas ay 95 to 99 pesos kada kilo at ang puting sibuyas naman po ay 95 to 104 pesos kada kilo. Ang sili ay 140 pesos kada kilo at ang luya ay 130 pesos to 172 pesos kada kilo. Sa iba pa po nating pangailangan tulad ng sugar, ang asukal po na pula o yung brown sugar ay 73 pesos kada kilo. Ang itlog ay 8 pesos kada piraso at ang cooking oil po ay 98 pesos to 162 pesos kada litro. Sana nailista nyo po, no? At na-budget natin na mabuti para ngayong araw, maging sapat ang papalengkehin natin mula ngayong agahan hanggang mamaya po na hapunan. O, ito mga kasangbahay, good morning po ulit sa inyo. Dahil ngayon pong araw, masarap ang pagkain natin ngayon. Dahil makakasama po natin ang isang veteran chef. Today, walang iba kundi si Chef Maricel Yap. Good morning po, Good morning Chef! Ayan, Chef, good morning. Bati po kayo sa atin. Hi, good morning po. Good morning Good morning po sa inyong lahat. Ayan, Chef, good morning. Bago po tayo mag-start, makwentong nyo nga po sa akin, Chef. Kailan po ba kayo nag-start na matuto magluto? Bali, nag-aral po ako ng HRM ng 2007 and 2009. Then, tinuloy ko po ng culinary arts po ng 2018 to 2020 po. Opo. Ito po ba talaga yung interest nyo, Chef, ng pagluluto? Kahit dati pa? Ay, nako. At dahil nga dito, Chef, ito pong iluluto nyo po sa amin. Ano po ba yung cuisine na palagi po ninyo niluluto? Lahat po kasi ng sa Pampanga po kasi lahat naman po, Ay, kung ano yung pinaka-late, the best na Opo. lahat naman naluluto na yun, mas masarap kasi kailangan kasi kumpleto rekado, lagi ganun yung sa Pampanga. Oo nga Pagka po Pampangan eh. yung nagluluto, kailangan kumpleto lahat. Oo nga po, balita ko nga po, isa sa mga pinakamasarap na Filipino cuisine natin is yung mga Kapampangan pag nagluto. Dahil yan, Chef, dahil Kapampangan po kayo, Yes. ano po ba ang inihanda niyo po sa amin ngayong araw? Bali, nahihanda ko po ngayon yung authentic na original, na sisig Kapampangan po. Ay, original Pampanga Pampanga pork pork sizzling sisig po. Ayan. Ako kasi ang dami na ngang version ng mga sisig ngayon. Pero ito po yung original, Yes Chef. po, yan. Pero Chef, ano po yung kaibahan nito sa ibang sisig? Yung kaibahan po kasi, nilagyan po nila ng twist. Yung iba kasi, nilalagyan nila ng mayonnaise. Sa ano po kasi, yung mismong original na sisig po, wala siyang mayonnaise. Ano lang siya, mga basic ano lang po, pero minomodern po nila, kumbaga mas ini-enhance pa nila yung lasa. Oo, pero dito ngayon, walang iba. Original talaga. Kasi ako, Chef, alam niyo kung ako tatanungin, ayoko din po nung sisig na merong mayonnaise. Gusto ko po yung simple lang na simple lang, sisig. Naku, kaya favorite ko ito, mga kasangbahay. Baka ngayon ako ma-high blood. Pero ito, Chef, sige, ano po ba yung mga ingredients natin ngayon para sa original Kapampangan sisig? Bali, yung main ingredients po natin is pork jolts and tenga po ng baboy. Apa. Or pwede rin po yung, mukha. Apo. Atay ng manok, pwede rin po ng atay ng baboy. Apo. Main din po na pang dagdag po natin is sibuyas. Sibuyas. Tapos sili po, kalamansi, oyster and toyo po. Tapos pampadagdag pa po ng kick po ba? Ang sili po. Ay, naku, ayan. Chef, natuwa ako sa kalamansi kasi gusto ko talaga nalalasa ako yung kalamansi sa sisig. Mas masarap kasi yung pag Merong- maraming kalamansi. Opo, may asim siya, di ba? Naku, Chef, sige po. Ano po ba yung mga steps natin para magawa natin ang ating sisig original? Bali, yung yung main ingredients po, na-pre-cook ko na, kumbaga pinakuluan ko na po Opo. kasi matagal po yun. Opo. Pwede po natin pakuluan sa pressure cooker or sa kaserola ng may takip po. Then eto po, inano ko na rin po siya, medyo ginrill ko na rin po siya Yes, para sir. mabilis lang po. Pero ipapakita ko po sa inyo kung paano po meron po akong griller dito na dala. Iyaano ko lang po, pero may naka-ready na po tayo. Yan, sige po. Bubuksan ba natin, Sige po. Chef? Yan po. Ayan. So, i-grill muna natin itong ating, ano po bang part to, Chef? Tenga? Tenga po, tsaka pork jol po.
Lagyan ko lang po ng konting mantika para hindi po dumikit. Opo, chef. Ay, I think, ang medyo mahirap lang na part po ng pagluluto ng sisig, chef, yung pagpapakulo po ng mga ano. Kasi medyo Pagpapakulo, matagal. opo. Tsaka Opo. yung paghihiwa po, Ay, oo sobrang nga. tagal. Yun po yung nakakaano Kasi po. maliliit siya na, chef. Ano po, bali, tinatsaga po talaga para pagkain talagang masarap Opo. po. Hindi po minamadali. Ayan, sige po, ayan. So, i-grill lang natin ito, chef, hanggang mag-brown po siya. Ganun Apo. po ba? Ay, nakapuputok. Naku, i-comment nyo na nga mga kasangbahay, ano ba yung favorite na sisig na kinakain ninyo? Anong uri ng sisig ba yung gusto nyo? Gusto nyo ba may mayonnaise? Yung iba meron pang itlog, di ba? Yung Opo, ilaw, yung tapos nilalagyan minimix pa nila. doon. Naku, iba-iba na talaga ng version ngayon. Yung iba nilalagyan pa ng chicharon para may crunch. Mapapasok ka. Ayan, sige po, chef, okay lang po yan. Sanay na po akong masaktan. Wow. May Iba hugot. po yun, iba po yun. Dudumikit. Naku, ayan. Ang bango pala nito, chef. Bali, pinakuluan ko po itong pork ears po and jaws po. Apo. Sa laurel, asin, paminta, tsaka bawang para matanggal po yung lansa. Opo. Saka para may iba ding flavor, mga kasangbahay. At kailangan din talaga pag magluluto kayo, o kaya gusto nyo pangarap nyo maging chef, dapat ready kayo matalsikan ng mantika. Opo. Ready kayo mapasok. Pag naman po, gano'n na po siya, na boiled na po, mabilis na po siyang Opo, yung paghiwa ayan. na lang po. Tapos talaga. saka po natin sa hihiwain. Opo, sa after po. freezer. Ayan. Ako, siguro pagkakain kayo nito mga kasangbahay, lalo na kung meron kayong hypertension, mag-prepare na kayo ng gamot. Opo. Mag-ready O na kaya, po kayo. Ano ba yung mga iniinom? Pineapple juice, di ba, pangontra. Kailangan talaga ready. Pero konti lang, pwede naman kayong kumain, konti lang. O, tayo yung mga cameraman namin, nagtuturuan na kung may gamot ba silang dala. Diba? Sino ba yung mga walang dalang gamot dyan? Inaalala ko yung baka mag-sprinkle po yun sa Ay, hindi usok. po, okay lang po yan, chef. Yan, ako. Kailangan i-brown talaga siya. Kasi masarap din talaga yung may smoke na flavor Opo. sa sisig. Smoky. Chef, kayo po, nung nag-aaral po kayong magluto, no? Ano po yung pinaka-paborito nyong lutuin nung una kayong nag-start ng culinary? Yung lagi po namin favorite po sa bahay is menudo. Oh, menudo. Talagang Pinoy. Tsaka chef? yung kilayin sa amin is kilawin sa Tagalog. Oh. Pero sa Kapampangan po is kilayin. Kilayin? Ay, Opo. iba pala. Iba Sa po yung Bulacan tawag. po, kilawin, Kilawin W. po, opo. Pero Sa amin po, kilayin. Sa Pampanga ay kilayin. Opo. Bagong learning for today. Kilayin ang Kilayin tawag. po. Ayan. Pero ito po, chef, bukod po doon, may matanong po ako sa inyo. Ano po yung pagkain na nagpapaalala po sa inyo ng childhood nyo? Meron po ba kayong pagkain na kinakain nyo ng bata na until now, nagbibigay siya sa inyo ng certain memory na hindi nyo po makakalimutan? Yung fresh milk po ng gatas ng kalabaw. Oh, bakit, chef? Tapos po, pag almusal, nilalagay po yun sa sinangag ng nanay ko po. Ay, oo. Tapos pag may natira po na gatas ng kalabaw, gagawin po niyang candy, lulutuin po niya yun. Kaya pag may yun na Gatas ng nagre-reminisce kalabaw. po yun Oo. sa akin. Oo nga, naalala ko yung lola ko, yun din yung ginagawa niya nung bata ako. Pag may nagtitinda sa amin ng gatas ng kalabaw, sinasabaw niya sa kanin. Opo, ganun. Lagyan mo lang ng konting asin, yun na po yun. Yun na po yung ulam po namin nun. Hindi ko pa yun natikman. Masarap po. Dahil ginagawang sabaw. At saka yung kape, di ba, chef? Ginagawang sabaw Ay, lola sa ko po. kanin. Oo. Pag ayaw niya yung ulam, yung lola ko, lalagyan niya ng
ng kape po. Kape, yung kanin. Ako, ayan, dami nating memories mga kasambahay. Kaya kayo naman po, anong pagkain ang nagpapaalala sa'yo ng childhood mo? I-share nyo po ang inyong mga sagot at i-comment nyo lang po sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, chef, sabay tayo. I-comment mo na. Comment nyo na dyan mga kasangbahay. At habang ginigrill pa namin at pinapasarap namin ang sisig natin for today, huwag kayong aalis dahil marami pa kayong aabangan mamaya. Kaya sabayan nyo rin kaming magluto. Habang naka-short break tayo, ano bang almusal nyo? I-comment nyo na rin dyan. And stay tuned lang because we'll be right back. Mamaya na. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras ay 7:08 na ng umaga. Nakakain na ba kayo mga kasambahay? O kapag nakakain na kayo, ang tanong na susunod, ang pet cats nyo ba nakakain na rin? Kasi ilan sa mga may alagang pusa, minsan ang eksena kahit may nakahain namang pagkain sa kanila, parang may sarili silang preference, Aba. no? May sarili silang gusto, gaya ng mga cat food. Kaya ang hirap-hirap nilang Naku po. pakainin. Kaya ngayong umaga, alamin natin kung paano ba ang pag-manage sa pagiging picky eaters ng ating mga pet, partikular na ang mga pusa. Kasama natin si Doc Gab Almera na isang veterinarian and founding chairman ng Pet Partner Philippines. Good morning, Doc. Morning, Doc. Welcome back to Good Morning. Doc Gab, please greet our viewers po. Thank you so much and good morning po sa lahat ng fur parents natin. And this is a very good topic for today, no? Kasi marami tayong mga fur parents ngayon na talagang nalilito, lalo na sa mga first time fur parents na hindi alam ang gagawin kapag nagsasala ng alaga nila. So, it's very important that you watch the whole entirety of this interview para marami tayong matutunan. Tama. Doc, kanina sinabi nung kasama namin dito, yung pusa niya daw nung simula naman kumakain ng isda. Tapos biglang ayaw na ng isda, gusto na cat food. Bakit po ba nagiging picky eaters yung mga pusa na? Okay, maganda pag-usapan muna natin yung proper definition of terms, no? When we say picky eating kasi, it's not a diagnosis. Hindi siya sakit agad eh. It's a sign of a possible problem. When you say picky eating, it's a temporary condition of refusal to eat a certain food. Pero meron tayong mga medical condition attached to it. May tinatawag tayong hyporexia. Ang hyporexia is medyo may reduce in the total intake ng food. May tinatawag naman tayong anorexia. Ito yung total alang kinakain. Exactly. Meron din tayong food neophilia. May preference sila in certain type of new food. When you say naman food neophobia, meron silang certain na aversion, ayaw kumain ng certain food, no? So, we have to distinguish first kung ito ba talaga ay picky eating. Kasi hindi madali siyang i-approach, lalo na kung may clinical issues tayo dito. So, alamin natin muna, ano ba yung pinaka-talagang kondisyon ng pets natin? And we, on the veterinary side, when we approach this kind of problem, ito ay iba-iba based on species like dogs and cats. Magkaiba talaga sila. So, let's take for instance yung situation ng cat na before gusto niya yung fish, ngayon ay gusto na ng cat food. We have to remember, malayo ang pagkakaiba ng cats and dogs. Ang mga dogs kasi natin, they are usually, kadalasan kapag picky eating, ito ay enforced ng pet parents eh. Ito yung mga bigla-biglang nagbabago ng food. Kasi ang dogs natin, mabilis matuto yan ng habits eh. Akala nila kapag sila ay medyo nagtamlay, pag binago, at nagtamlay-tamlayan for example, at hindi kinain yung food dahil busog pa, pag pinalitan mo, alakala nila, yun na yung magiging pattern nila. Kapag wala hindi ako kumain ngayon, may mas better na food na ibibigay. In cats, comparison to cats, ang cats kasi medyo sensitive yan in any changes. For example, siguro I would take for instance yung nangyari, may mga instances sa cats kapag merong nako-correlate sila na hindi maganda sa certain food, for example, kinain nila yung fish, and then suddenly may bitter taste, may naramdaman silang hindi maganda dito, tinatawag natin food aversion, hindi nila kakainin to. Kasi nako-correlate nila in their certain condition na naramdaman. Nahilo sila, for example, kasi may component doon na hindi pala ang nasa katawan nila. Ganun nagkakaroon ng problem sa cats. And sometimes, yung mga condition din sa environment, sobrang sensitive ng cats than dog. The food bowl itself, the warm temperature of the food, and even the volatility or the smell. They are very, very sensitive to that.
Ay, ang sala talaga ng mga pusa. Oo nga. Pero, Doc, may kinalaman ba to sa breed ng mga pusa? Kasi minsan sasabihin sa'yo, ay, social yung pusa mo kasi may breed yan, maselan yan. Ay, ito, puspin yung pusa, kahit ano kakainin yan. May kinalaman po ba sa breed yan? Very good question to answer ngayon. No? Kasi kadalasan yung naging misconception natin eh. Yung mga pagiging picky eater ng mga pets natin, pag behavioral siya, when say behavioral, na ruled out mo lahat ng clinical condition, wala talaga yung specific relation sa breed. Kadalasan lang yung sa kanila dahil sila ay isang sa mga reason, pag kasi long coat, medyo nakakaramdam niya ng mas irritated sila sa environment. So kadalasan, meron silang hinahanap na preferred na mas masarap na pagkain. Pero wala talagang certain breed na masasabi nating mas picky eater. Meron lang silang kakaibahan in terms of their nutritional requirement. In maintaining their coat, in maintaining their body, in maintaining their meat intake, doon nagkakaroon magkakaiba. Pero in terms of breed, wala talaga masyadong differences dyan. Okay. Hindi totoo pala yun na kapag puspin eh. Kahit ano lang pwede. Yung puspin ko, mas maselan pa sa mga may breed na mga kilala kong pets eh. Okay, so hindi masyadong factor yung breed. Yes. Pero Doc, aside po sa mga na-mention nyo kanina, ano po yung mga common mistakes ng mga pet owners na posibleng dahilan kung bakit lalo sila nagiging mas mapili sa mga pagkain? Okay, sige, magandang question. Una, simulan natin sa dogs, no? Kadalasan sa dogs, sila kasi talaga yung flexible in nature. Ang dogs kasi is omnivores. When you say omnivores, they eat like humans. They eat meat, they eat protein. Ang cats kasi carnivorous sila eh. They eat protein. So ang dogs natin, kadalasan nagkakaroon niya ng picky eating habits. Una, pag may tinatawag tayong positive reinforcement, yung napapalala natin, yung pagiging picky eater nila. Konting hindi kumain, dagdag ka ng bagong pagkain, toppers and all and that. Akala nila, na i-correlate nila yun sa habit na yun nga, sinabi natin, kapag may pagbabago sa ginagawa nila, may mababago pala mas masarap na pagkain. Pangalawa, sumusobra tayo sa treats. Treats should be less than 10% of the diet. Kapag kasi nagkaroon na ng delusion ng nutritional balance ng pagkain dahil sa treats, nabubusog sila, mas matasty yun sa kanila, ayaw na nilang kumain, nagiging picky eater sila. Pangatlo, yung mga open feeding. Yung sa open feeding, yung wala nang challenge to eat. Kasi yung hunger nila, yung pattern ng hunger nila nawawala eh. For example, laging available yung food. Hindi mo na ma-monitor kung talaga bang hindi kumakain o dahil busog lang talaga sila. Kasi readily available yung food. Compared to cats hindi ganoon kasimple. Ang cats may magbago lang, like what we said, sa environment, sa level ng bowl, sa linis ng pagkain, meron lang ingay, may binago ka sa bahay that could affect actually their food intake. And most importantly, cats are very, very dependent on texture of food. Texture and smell. They are very, very dependent on what type of food you are feeding them. So, kadalasan, ang kala ng pet parents, it's the food alone in cats. No, it's the environment and the food. But dogs, picky eating usually because of what we do to them. Pero Doc, para natin malalaman naman kung na picky eater yung alaga nating pusa at hindi siya may sakit. Kasi di ba nasabi nyo kanina, pwedeng may sakit siya kaya siya nag-iiwas sa ibang pagkain. Pero paano natin malalaman na environment issue siya or something na maling ginawa din ng pet owner kaya naging picky eater? Yes. May tinatawag tayong tough love in dogs. When say tough love, ito yung medyo gugutin mong konti. No? Kasi meron tayong tinatawag na hunger override. Ano naman pagiging picky eater ng dog mo kung healthy yan? When you say healthy, walang vomiting. Pamonitor mo din kung may loss in weight, kung meron siyang nausea, may anything na nakita mo nagbabago sa balat niya. Kapag wala naman yung mga yun, you can try yung tough love na don't change the food right away. Now, malalaman natin siya kapag merong food override, ibig sabihin, nung hindi mo pinakain, hindi mo binago yung food, kumain pa rin siya kasi nga nagutom siya. That's behavioral in nature. And usually, 24 hours yun eh. Hindi niya kayang tiisin ang gutom because he's healthy. Pero kapag kasi may sakit yan, hindi nagkakain. Kahit offeran mo yan ng mga masasarap na food. May tinatawag tayong novel food eh. When you say novel food, it is usually protein na hindi niya common na kinakain. For example, yung dog mo ang kinakain lagi chicken or beef meat. And then all of a sudden, nag-offer ka ng novel food like rabbit meat, yung mga novel food na hindi niya laging kinakain or never niyang nakain, at hindi niya kinain yun, sign niya na possible, sakit talaga yung nararamdaman niya. Kasi even the most tasty food, ayaw niya. Sa cats naman, malalaman mo to kapag talagang, ganun din, same pattern. 24 or 48 hours, ayaw niyang kumain. Kahit magbigay ka ng mga ibang food na
Tandaan lang po natin, sa cats, mahirap maghintay ng matagal. Kasi unlike dogs, ang cats natin, iba yung processing nila ng fats eh. Tandaan natin, kapag gutom tayo, ang ginagawa ng katawan, kinakain niya yung stored fat natin, stored energy, di ba? Para magamit as energy. Ang cats, kapag meron silang overweight condition, yung fats nila na gagamitin kapag hindi mo sila pinakain, dadaan sa liver yon at yung liver, ma-overwork siya. Kaya common sa cat ang hepatic lipidosis. Disease condition siya na kapag hindi siya kumain ng matagal, nagkakaroon ng problem yung liver. Not common in dogs, but common in cats. So remember, in checking kung behavior or clinical, we have to be careful. We can consult our vets. So, pwede ba, applicable ba yung tough love sa mga cats dog for meron bang limit lang? Kunyari, 1 day lang. Kasi sabi niya, 48 hours kapag para malaman natin na meron talaga siyang sakit. So, pwede natin gawin ba sa cats yung mga tough love na Sa dog, ideally, pero sa cats, actually, hindi talaga Wala- siya ay, ideal. okay, You have hindi to consult the vet. You have to check muna yung kanilang blood component, Okay. kung may mga ibang baka sakit na pwedeng matest natin. So, Doc, masasabi ba natin na yung tip na gutomin mo yung pusa mo para kung ano yung ihain mo na pagkain, kakainin niya, tama ba yun? Delikado at mali. No? Mali, Kasi oo. what we said, meron silang condition na hindi ganun normal, hindi pareho ng dogs na kaya nilang i-tolerate yung long awaiting time of no feeding. Lalong-lalo na po, ang dami nating mga cats parent na ang daming matataba. No? Gusto nila patabain Yung nga. overweight din na to na condition, akala niyo pag mataba yung cats mo, okay lang di siya kumain ng matagal kasi may stored fat eh. Hindi nila alam, sabi nga natin, since they are carnivorous in nature, yung fats na sinasabi natin gagamitin niya as energy kahit di siya kumain, hindi yun normal na mapaprocess. Kaya again, possible sila magkasakit palalo. Okay. Dok, kailan na dapat magpa-consult sa vet pagdating po sa mga eating habits ng ating mga pusa? Kapag sa mga cats natin, nakapansin na tayo ng, actually sa cats emergency to no? Kapag nakapansin na tayo na medyo meron na tayong mga prolonged non-eating, meron na rin mga weight loss na kinoconsider. Or kahit nga 24 to 48 hours na may kasamang vomiting, nausea, incoordinated movement, we have to visit na the vet. Kasi the reaction of the body is very fast and highly detrimental in cats. So, you have to check those signs. Ayaw kumain, may pagsusuka, may pagkahilo, and lalo na i-consider mo kung old na yung cats mo or obese siya, you have to rush them to the vet. Emergency yun. Alright. Doc, baka may gusto po kayong i-promote naman ngayong umaga. Go ahead po, Yav. Okay, siguro sa mga pet parents natin, tandaan po natin ang pagiging proper diet, walang kinalaman yan sa brand. Walang kinalaman sa type ng food. A proper diet or a best food depends on your capacity of your pet to thrive and to continuously live a healthy life. Depende din po yan sa kaya mong ipakain ng tuloy-tuloy, sa kaya mong bilhin ng tuloy-tuloy, and sa pagpapakain mo. Kasi marami pong food na binabago lagi dahil nga minsan wala ng budget, nakita lang sa internet na maganda daw to. So follow what you can provide to them. And sa lahat ng pet parents natin, maganda po nating tandaan na hindi po pinapakain ng mga cats and dog ng mga tira-tirang pagkain. That's old school already. We're already in the modern time na we have to provide the balance and proper nutrition for them. And that's part of being responsible for parents. Kaya po sa mga pet parents natin na gustong malaman kung paano mag-alaga ng maayos ng pet, you could visit our page on Facebook, social media, TikTok, that's Doc Veterinarian. We have content there. Also, we do some live content na pwede kayo magtanong. And we also visit a lot of communities for our low-cost Kapon event. We also do seminars in school. Kaya you can visit and join us para di po mas matuto kayo. And I would like to say hi to our followers sa Facebook, sa Pet Partner Philippines, and our family in Gapan City. Shoutout po sa inyo. Ang ganda nga meron kang vet na pwede mong matanungan lalo na kapag may mga questions kaysa manghula ka or i-search mo sa internet. Mas maganda, meron tayong professional na sasagot dun sa mga queries na. True. And for that, thank you so much po, Doc Gab, sa pag-share ng inyong cat care tips, lalo na para sa mga may alagang picky eaters na mga cat. That's right. Discipline comes first para hindi masanay ang cats natin na maging picky eaters. At lagi natin tandaan, ang responsible pet owner, ang tunay na pet lover. That's Yun, once again, thank you so much po, Doc Gab. At dahil once again. related na rin naman sa pagkain ng ating napag-usapan kanina, ibahin lang natin ng kaunti kasi tungkol naman ito sa food nating mga tao. Meron bang pagkain na kapag nakain mo, Doc, bumabalik yung childhood memories ninyo? Oo. Usually ako pulburon. Pulburon. Yes, kasi medyo hindi na siya common ngayon eh. Punta kasi tindahan, wala ng pulburon eh. Ngayon kapag and then, yung pulburon lumiliit eh. No? Even the flavor itself, di ba? So yeah, pulburon kadalasan parang pabalik ako sa childhood, 1990 something. Yan, Pulburon.
O, kayo naman mga kasangbahay, anong pagkain ang nagpapaalala sa'yo ng childhood mo? I-share nyo naman ang sagot nyo sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! That's right! O, teka, naaamoy ko na. Oh, ano yun? Naaamoy ko na, oh. Mukhang ready na ang almusal natin, ha? Kamusta ba ang breakfast natin? Take it away, Celine! Malapit na matapos na chop na yung mga bago. Chop-chop, ah. Excited na ako. Pero syempre, i-assemble pa to ni Chef. Ayan, Chef, after po nating mahiwa yung ating mga iba't ibang parts ng baboy, ano na po ba yung next step natin? Bali, i-mix na po natin siya. Oh, okay, Chef. Sige po. So, eto na yung dito na magkakalasa yung sisig Opo, natin, yun na po. Chef. Oh, favorite ko pa naman ng sisig, alam niyo ba mga kasangbahay? Kasi, wala, nasasarapan ako sa kanya. Hindi ko po lahat ilalagay para ano po. Sige po, Chef. Ayan. So, kailangan po ba, nasa kalan din po to kapag minimix yung mga kailangan? Hindi naman po. Ah, Ako okay. kasi gusto ko siya, para hindi siya magdikit-dikit, linalagyan ko din po siya ng butter po. Oh, okay. So, technique ito mga kasangbahay, pag gagawa kayo at hindi magdidikit-dikit yung mga laman, lalagyan niya lang ng butter, sabi ni Chef. Pero mamaya po, sa sizzling plate po natin, habang mainit siya, lalagyan po siya ng butter din. Oh. Para talagang nag-grill po talaga siya. Naku, ang sarap talaga ng sisig. Yan. Tapos ihalo na din po natin Yung ito. atay po, yung liver po. Liver po Liver. ng manok. Oh, yan yung masarap. Ito po kasi yung mas pampalasa po niya eh. Opo. Yan. Ako, ang sarap ng ating breakfast for today. Makikita nyo naman, oh. Halo-halo. Inalagyan ko pa po ng liver spread po, Rino po. Ayan, liver spread, pampalinamnam din. Saka ang sarap ng lasa niyan, for sure. Opo. Oh, ang saya. Huwag niyo lang araw-arawin to mga kasangbahay, Kailangan High blood ka po. kailangan lang. Minsan sa isang linggo, mga 5 times, sorry. 5 times a week. Inaraw-araw pala. Mga minsan-minsan lang para hindi tayo ma-high blood. Siyempre, dapat healthy pa rin tayo mga kasangbahay, Next po is sibuyas po. Yung pinaka. Yes, next, lalagyan natin ng sibuyas. Ito masarap din. Ito mas maraming sibuyas. Mas masarap. Chef, ito po ba inihahanda niyo po sa inyong restaurant? Bali, wala po ang restaurant. Pag ano po, catering po siya. Oh, catering. So, kapag po may nagpapakater po sa inyo, pwede po sila mag-request na, ay, gusto ko may sisig. Opo, pwede po. Good. Pwede po siya. Kasi yun po yung talagang hinahanap po ng mga bisita nila. Oo, no? Saka parang kulang po ang Kapampangan na pagkain pag walang sisig. Opo. Bali, hinaan ko lang po. Ako po kasi, pinaghalo-halo ko muna yung kalamansi po. Okay po. So, kalamansi ay hahaluan natin ng Oyster sauce. oyster sauce. Ito po ba, Chef? Meron po ba itong measurement o pwedeng tansahin na lang ng ating mga kasambahay? Depende po sa panlasa nyo po. Kung maalat gusto nyo or maasim po, ganyan. Tsaka toyo po. Okay. So, kayo na po ang bahala, mga kasangbaya. Kung i-recreate nyo to sa bahay, syempre, kayo na bahala kung gusto nyo maalat, gusto nyo maasim. Tapos po, i-ano na lang po. Imimix na natin Imimix to, po Chef. sa... Yun, no? Ang dali lang pala talaga nitong gawin, mga kasangbahay. Yung matagal lang po talaga yung pang aano po. Mm. Ang hihiwa po. Yan na, ang sarap. At saka ano nga pala ngayon, may iba-iba na ring uri ng sisig, Chef. Hindi na lang pork. Yung iba gumagawa sila mas healthier tulad ng bangus. Opo, diba? may bangus na sisig po Diba, talaga. bangus sisig o kaya chicken. Chicken so, sisig. depende na lang din sa kung gaano nyo ba kagusto talaga ang sisig. No? Kung gusto nyo healthier option, pwedeng bangus. Sili po.
Ayan, nag-add na tayo ng sili. Ako, syempre, kailangan may sili. Yung mamaya pang toppings ko po siya. Ayan. Masarap din yung merong kick sa sisig natin eh. May anghang-anghang siya. Ano ko na po ba yung grill? Opo, sige po. Ayan. So, ito ipe-prepare na natin. Ito yung masarap, di ba? Pag umu-order tayo sa mga restaurant, Yung sisig. yung mapapaso ka talaga. Pinaso yung sarili. Yan. Yung umaano-ano pa siya, gumaganon-ganon. Ano ba tawag doon? Nagsisisel po siya. Nagsisizzle. Oh, di ba? Kasi nga sizzling plate nga, Be. Kailangan may sizzle. Tapos, Ayan, chef. Ano ba ang una nating step po dyan? Ayun. Kailangan pa natin ng sibuyas. pang ano lang po siya, pang toppings po. Yan, pang-garnish natin para maganda din yung sisig natin mamaya. Uy, muli mag-iwa ni chef. Para madali po. I-ganan mo lang siya, ma'am. Meron talagang technique yung mga chef eh, no? Tapos sa gitna. Oh, kapag naghihiwa ako, iniisip ko, wala eh. Iniisip ko na lang, kakagatin lang din naman yan. Kahit hindi na siya Mahiwa masyadong lang din maganda. Ano po. Ayan, sige chef. Tapos, yung butter po. Maglalagay na tayo ng butter sa ating sizzling plate. Uy, ang sarap. Ang bango talaga ng butter. Tapos ilalagay na natin ang ating sisig. Parang masisira na naman ang diet natin ito, mga kasangbahay. Parang kailangan maraming kanin ngayong umaga. Ay, naku, yun na, nagsisel na siya. You know? Yun, sarap. Natapon. Baka mapasok po kayo, chef, ha? Careful lang po. Yun. Uy, ang sarap ng tunog ng sizzling. Lalagyan na natin ang ating sibuyas. Sibuyas po. Ako, Tapos ang yung sili. sarap talaga naman. At ang ating sili. Pang-color din sa ating. Uy, ang sarap. Grabe, oh. Ayan na Eh, po. nandyan na ba yung kanin natin? Ready na ba? Okay na Ready po. na ba ang kanin? At ito na ba ang ating finished product, mga kasangbahay? Ang ating original pork Hindi siya mahawak. sisig. Ayun, ako siya pag na nating hawakan, mapapasa tayo. Pero bukod po sa ating sisig, chef, no, nakita ko meron po kayong ibang dinala for us. Ay, Ano opo. po ba itong mga dinala niyo po? Bali, para ito sa po amin? yung pinagmamalaki din po ng San Fernando, Kapampangan po. Tamales po. Tamales. Opo, bali yan po yung rice flour po or galapong po. Opo. Na hinaluan po ng peanut butter, coconut po ng gata. Dinalagyan nila ng meat, itlog na maalat, ham. Oh. Tapos po, i-steam po siya ng matagal. So, may palaman siya, chef? Ayun po, yung toppings po Hindi yan. pa ako nakakakain ng Yan, tamales, try nyo chef. po. Tapos Mamaya ito, tatry natin. suman po ng Kapampangan din po. Ay, yun Yan oh. po yung suman rice po siya. Naku, perfect na perfect ang breakfast natin ngayong araw, mga kasangbahay, kasi meron na tayong protein, meron din tayong sweets at carbs ngayong umaga. Kaya for sure, hindi muna matutuloy ang diet natin ngayong araw. Bukas na ulit tayo magsa-start, mga kasangbahay. Pero chef, for sure yung ating mga kasangbahay, gustong matikman ang luto po ninyo sa mga usong-uso po ngayon ang graduation, mga birthday. Kapag gusto po nila kayong magpa-cater sa kanilang event, paano po ba nila kayo makokontak? Bali, yung sa Facebook page ko po, yung Maricel Marciano Yap, kaano po niya yung Ken's Kitchen by Maricel Yap po. May contact number po, nasa screen po yung 0916-848-6065 po. Kahit any event po, pwede po kayo na magpa-book po sa amin. Naku, For i-contact nyo na po sila, mga kasangbahay, at i-screenshot nyo na po yung kanilang contact number para alam nyo po kung saan nyo po sila tatawagan. O, mga kasangbahay, sana nag-enjoy kayo sa ating breakfast ngayong umaga. Kaya,
i-screenshot nyo na yan at itry nyo na rin ang ating sisig for this morning. Syempre, hindi namin mapapatikim sa inyo, pero pwede nyo siyang i-recreate sa bahay. Pwede nyo ulitin itong episode na to para matandaan nyo ano ba yung mga ingredients na ginamit ni Chef. Ayan. Chef, bago po tayo magpaalam sa kanila, baka may gusto po kayong batiin. Batiin nyo na po sila. Hello po sa mga nanonood po dyan. Good morning po sa inyo. Follow nyo lang din po and mag-ano din po kayo, subscribe po sa Good Morning Kuya, UNTV po. And salamat po pag-guesting po ulit sa akin. Yes, Chef, balik po kayo. Po kayo magsasama. Mukhang mariregular. Opo, Chef. Hello po sa mga pinsan ko po dyan, sa pamilya ko po, Marciano, Yap, and Soto family, sa mga kasamahan ko po dyan sa Bulacan. Hello po. Sa pinsan ko na nagpapa-shoutout po, si Pukong and Desiree, hello. Sina Lenny, sina Jamay, hello po. Ayan. Sa inyong lahat. Good morning po sa inyo. Mga kasambahay, sana nag-enjoy po kayo sa recipe natin for today. At syempre, laging paalala ni Ira, ang ating munting kusinera. Don't forget to cook with love. And cook it right. Thank you po, Chef. Naku, inggitin ko muna yung mga friends ko. Gutom na ba kayo dyan? Tikman ko lang po ha. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras po natin ay 7:37 na po ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Yes! At alam nyo ba, mga kasagbahay, ang simpleng hirap sa pag-ihi ay maaaring makapinsala sa ating katawan. Ang kondisyong ito ay tinatawag na urinary retention. Bakit nga ba nangyayari to at ano ba ang pwedeng maging komplikasyon pag hindi ito naagapan? Para sagutin yan, kasama natin ngayon ang ating favorite urologist, si Dr. Joseph Lee! Totoo yan. Good morning, Doc Joseph! Good morning, Celine. Magandang umaga, Doc. Umaga sa inyong lahat, mga taga-pakinig at nagsusubaybay sa usapang pangkalusugan dito Yes, sa GMA. Doc. Oo. Doc. Parang malungkot ka sa topic, Celine. Kasi, Doc, minsan, Malungkot ka daw. hindi naman madalas, pero na-feel ko na yan. Alam niyo, Doc, yung parang naiihi ka, pero pag umihi ka, ang tagal, parang nahihiya yung ihi lumabas. Parang di kayo Ganun, Doc. nagkakasundo. Opo. Yes, oo. So, tama nga, di ba? Minsan, may mga physiologic condition. It's functional in nature. When you say, bakit nagkakaroon ng urinary retention, you have to bear in mind na yung pantog natin, no, yung kontrolado nun sa neck area ay may sphincter, may muscle tayo, di ba? The sphincter guides the inflow and outflow of urine. And most of the time, it is the outflow, yung paglabas ng ihi, no? So the mechanism of the sphincter is made up of smooth muscle. 'Di ba? Smooth muscle siya. Ngayon, paano ang mekanismo niyan? So if the bladder tends to have a volume of more than 125 to 150 ml, naturally, yung initial indicator is na i-signal doon sa sphincter para umpisahan ang pagbukas. No, hindi pa siya bubukas pero sasabihin, ready na kayo ah. Parang parang May kanal, warning daw. may warning na sabi, yan malapit ng pumuno ang pantog, konti na lang magmi-micturation na tayo, ihi na tayo, voiding. So, at the level of 150 ml more, then it signals now the bladder to send to the brain na kailangan ka ng mag-void. When you say void, that is the procedure wherein kailangan kang umihi. No? So pag nag-void ka, then bubukas ngayon ng sphincter, anong mangyari? Lalabas ang ihi. Lalabas. What happens to urinary retention is there is a problem with the sphincter and hindi kasi nagkakaroon ng dysfunction,
Tapos, nagkakaroon ng hindi paglabas ng ihi. There is the problem of retention now, yung sinasabi natin. Opo. What are the causes? So, pwedeng yung sphincter per se, pag lalaki, yung prostate na malaki, na nag-o-obstruct, no? Nag-o-obstruct doon sa sphincter. Diba? Sabi natin yung sphincter, then yung prostate, malaking prostate, nag-o-obstruct. Or, meron tayong stricture. Anong stricture? Yung dadaanan na kanal, yung urethra, baka makipot o maliit. So, pwede ka rin magkaroon ng retention. So, anything that has to do with the possibility of problem of the urine to come out, that will cause urinary retention. Dok, pwede rin bang cause yung yung mga laging nagpipigil ng ihi? Pwede rin po bang maging cause yun ng urinary retention? Yung ganun kasi iyan, kasi yung constant, yung behavior mo, when you say behavior, yung bladder behavior, yung tamang yung proseso ng paglabas ng ihi ay pinipigilan mo, no? Voluntarily, ikaw. Sabi mo, pigil. Kasi ang curve niya kasi is bell shape. Pag sinayang bell shape, iipon ng ihi, then you have the urge, then lalabas. Ngayon kasi, pag yung iniipon mo na ihi, kadalasan, during the time na yung may signal ka na mag-void, umihi, sabi ni Ian, ay, pipigilin ko muna kasi malayo ang comfort room, mga ganun. Pag madalas nangyayari yun, it also sends a signal to the sphincter na parang, ay, kailangan ganun. Parang tinetrain mo siya, kailangan laging ganun. Kasi ang amo ko sinabi, pigilan laging ganun. Oo, na-practice. So, yung sinasabi mo, tama, naging practice makes perfect. No, practice makes perfect the imperfection. Kasi mali siya. So ngayon, dahil sinusunod yan, feeling niya tama. So, yung problem mo na sinabi mo, Ian, can cause dysfunction of the sphincter and it can cause later on retention. Kaya dapat talaga, Dok, yung disiplina sa pag-iihi, huwag pipigilan. Oo, kaya sabi natin, pag there is a feeling of fullness, ibig sabihin parang punong-puno yung pantog at gusto mo nang ilabas, hanap ka ng lugar na tama, which is the comfort room we're in or the restroom or you call that kung kailan ilalabas yun. Opo. Dok, meron po bang mga tao na mas at risk sa urinary retention? Mas common po ba siya halimbawa sa mga bata, sa mga young adults, o po sa mga yung talagang Pag bata kasi, Celine, ang natin kasi hindi pa yan masyado sa bladder training. You call that Opo. bladder. So, they tend to have this, yung enuresis, yung bedwetting, di ba? Ihi naman sila ng ihi sa daw. kama. Kaya Ian, sa Celine, ang ginagawa natin, we have to teach them proper bladder training. Diba? Tinuturuan sila. Opo, Dok. So, the same thing. Of course, pag adult ka na, Ian, ganyan ka pa, there's a problem with you. Diba? Imagine mo, you're 30 plus years old at nagbe-bedwetting ka. That's really a problem, no? So, ibig sabihin, hindi ka na-overcome yung developmental aspect of it. Now, when you say that as you go and mature, you should at least be trained yung proseso ng bladder pattern namin. Now, kung magkakaroon ng discrepancy, that will be yung pinag-uusapan natin lagi, incontinence. Opo. Ibig sabihin, konti lang ang pagbukas, may tumutulo, may leak. No? That is also a problem of retention. No? Yung condition mo na incontinence, pwede rin secondary to retention. Okay. Pero Dok, kailan naman po ito nagiging, kumbaga nagiging medical emergency na ang urinary retention? Pag hindi mo na malabas ang ihi mo lahat, can you imagine, dadaling ka sa ER, lalagyan ka ng catheter, sonda. So, yung Dok, parang punong-puno na, tapos hindi Yes, mo nafe-feel mo, siyempre hindi pa, hindi ka naman, nafe-feel mo yung pasyente pupunta sa ER, no? Punong-puno pantog, hindi lumalabas. Ayaw talagang bumukas yung sphincter. Ganun pa talaga. Ay, you can imagine how much pain and No. Kasi and ang sakit po discomfort. nung feeling na
na parang punong-puno yung pantugdok, di Ang ba? puputok. Oo. Pero hindi siya puputok. Literally, hindi naman pumuputok ang bladder because your bladder can stretch up to 450 ml. Pero that's already maximum stretching. So makikita mo yung sa baba ng puson mo parang umbok. Distended na gano'n. Pag lalaki ka, para kang buntis na 3 months. Lalaki. Oh, di ba? Pero that is all the secondary to the bladder itself. No? So yun ang problema natin. Anong mga doc, ano naman yung mga complications na pwedeng mangyari kapag meron po tayong ito hindi na-manage, ganyan? Oo. Yan ang pinakita kanina sa diagram. Pag masyadong matagal ng retention, you can have reflux. Aakyat yung ihi and goes to the kidney. I think pinakita natin kanina yung diagram. Sana Akit sa mapakita. kidney, doc. Oo. Pag Babalik. umakyat sa kidney, of course, saan pupunta? Babalik siya, di ba? Pag bumalik siya, then it stagnates in the kidney. Kasi alam mo naman, ang ihi ay may dumi. Opo. So, hindi siya magiging malinis. Kasi the purpose of the kidney is to filter waste. Diba? So, lalabas. Yung waste, parang tinapon mo ulit sa bato. So, anong mangyayari? Pwede mag-infect, pwede magkaroon ng stone, pwede masira ang renal tubules, o yung kidney, pwedeng mag-overload. Kagaya nakikita natin, namamaga. Overload. Kasi di ba, merong pababa, merong paakyat. Opo. Di ba? Oh, so, ayan, nakikita nyo yun. No? Yung the color yellow shows you hydronephrosis and hydroureter. Ibig sabihin, punong-puno ng ihi yan. Hindi lumalabas. Somewhere or another, baka may retention effect. Doc, sa ano naman, sa mga treatment, paano po ito natitreat? Oo nga, do. Okay, so siyempre may gamot tayo. Pag sa tingin mo yung sphincter mo may problema, we have medicine to relax. Ibig sabihin, pag nag-relax siya, bubukas siya. Naiihi ka naman, do. Kakaika. Siyempre masarap pag nailabas mo na. Now, if the problem becomes secondary, like enlargement of the prostate, kasi malaki, nakabalandra, di ba? So, kailangan tanggalin natin, bawasan natin, para makaihi ka ulit. Nababawasan pala ang prostate. Yes, you do resection and surgery. No? So, pwede po na hindi po siya totally tanggalin. Babawasan. You leave a portion, but you can remove the excess tissue, di ba? Then, yung pinaka-emergency, sabi natin, kung hindi ka pa na-prepare for any surgical intervention o what, ilagyan ng sonda, catheter. Forever na yun, Dok? Depende. Ang catheter is only for relief of discomfort. You are allowed to place the catheter for 2 weeks. 2 weeks. Then you have to remove it. Kasi pag matagal ang catheter, lalo na pag hindi siliconized, kasi may catheter kasi pwedeng magtagal, pwede siya imbibe ng bacteria or infection. So the catheter that is placed there, Celine, Ian, is to relieve and to yung naiipon na ihi mailabas. Opo. And that's it. But at the end of the day, you have to find the cause of why there is retention. Is it the sphincter? Sabi ko nga, is there something obstructing? May nagbabara? Yun ang problema. No? Naku, kaya ayan, Pero may Dok. gamot siya, ha? Opo. magagamot naman siya, Dok. Yes, madali Dok. siyang gamutin. Gusto na nila magpagamot sa'yo, Dok. Saan po ba sila pupunta? Yeah, puntahan niya, sasabihin ni Ian. Naku, Yes. Iya, total nakapunta ka na dyan. Ito ang clinic ni Doc, no? Ang Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Pwede po kayong kumontak sa 0917-509-9288 at matatagpuan po yan sa One Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Alam niyo yan kasi kumunta kayo Oo, dyan. ganda sa clinic ni Doc. Yes, no? Doc. Doc, maraming salamat po. Thank you. Dr. Thank you, Doc. Joseph Lee, talagang dapat i-take note itong mga sinire niyo po sa amin this morning. Thank you so much, Doc. Yes. Kaya mga kasangbahay, always keep in mind yung mga tinuro ni Doc. Kasi dapat healthy tayo. That's right. Dapat healthy tayo. Ngayon naman, balikan naman natin sina Tini and Joshua for more good vibes. Yes, excited nga kami magbasa nitong interesting comments ng ating viewers. Kaya, shoutout muna sa lahat na nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina,
tinanong natin sila kung anong pagkain ang nagpapaalala sa kanila ng childhood nila. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Gwendolyn Roque, kapag may nilutong gulay na kamansi. Kasi 3 times a week kaming nagluto nito dahil may tanim kami nito sa likod ng bahay at maging ang kapitbahay namin ay nakikinabang. Kamansi, alam ba yun? Hindi. Ngayon ko lang Pero din narinig feeling ko yan, nakakain na ako niyan. Hindi ko lang Kamansi. alam na kamansi siya. Kasi Kamansi. naririnig ko na rin siya before. Okay. Ito naman ang komento ni Rio Ira Bautista Cruz. Tuwing kakain ako ng saging, naaalala ko nung grade 2 ako, pinagdala ko ng teacher ko noon. Tapos, pinaakyat ako sa bintana ng room namin habang kumakain ako ng saging na para bang unggoy ako dahil lang sa wala akong asawa. Grabe naman. Parang medyo ano yung experience na yun ha? Medyo sad yun. Grabe naman yung ginawa. Pero ito naman ang sabi ni Greg Aquino, sinangag at bagoong alamang po. Kasi pagkagaling sa school, luto na ang aming pagkain. Nakakamiss. Oh, ito naman ang comment ni Jem Torres. Mangga. Kasi po habang kinakain ko yung inakyat kong mangga, nabilaukan ako. Tapos mali pa yung procedure na ginawa ng kapatid ko. Lalamunan ko pa talaga yung hinagod niya. Pero, imbes na maging traumatic, kapag naaalala namin, ay natatawa na lang talaga kami. Baka kunin ka na niya. Mahirap yung gano'n, Kaya no? nga. Yan kasi, maganda pala, may marunong ng first aid din talaga. Di ba, Dok? Negative yung experience. Kasi Mas pag maganda. naalala mo, nakakatawa. Mas Diba? nakaalala mo rin. No? Pero si Doc, tanongin natin. Eh, Dok, anong pagkain yung naaalala mo yung childhood mo pag nakakain mo? Ano ba, yung bad or good experience? Kahit ano, kumbaga, Kasi sabi ni anong Celine, memorable? bad experience eh. Kasi, Doc, Kasi ako- may kinain ako yung sa school, paglabas, di ba, may mga tusok-tusok. Ay, naku po. Nadali ka na, Parang Dok. alam ko na yan, Dok, ah. Sorry, in the morning, na-diarrhea ako. Oo, siguro na hindi malinis. Hindi Kasi sanay. may iba, nakikita mo yun, di ba? Meron mga botes, yung sausawan Isinawsawan na mo yata yung banlawan ng ano, Dok. Oo nga, hindi ko napaksan. Parang ang sarap. Sige lang, sausaw. Hindi pala Ano ba yun? Hindi ba yung mga bulabol? Yes, fishball. Fishball. Kikwek, I like kikwek. that. Sausaw ni Dok eh. Dapat matamis maanghang, tapos banlawan na ng kutsara yung Dok. Okay. Doon ako dun sa Banlawan na hindi ko na. Ayan, Yun lang naman, I like those. Ah, A little of those. tusok-tusok. Hindi lang siguro, Doc, Hindi that lang time sanay, sanay. oo. Oo. Tapos nalaman ko na maarte pa lang aking tiyan. Doc. Pero Siguro because sensitive more. good memory naman, Dok. Yung pagka Oo nakain mo yung naman. food. Hindi, anong food naman Alam mo, yung kailangan good memory childhood kasi hindi ko memory? makukwento sa inyo ngayon. Hindi ako makaka-share. No. Hindi, anong food naman yung good childhood memory naman yung naaalala nyo? Kasi kayo na medyo nakakalungkot kasi sakit ng tiyan nyo. Pero ano naman yung good happy memory? memory. Hindi ko alam kung nakikinig nanay ko. You know, Ayaw. when I was in the secondary school, binabaunan tayo, di ba? Yes. Okay, so what I do is yung mga ibang classmate ko na may baon, tinitrade ko. Hindi kinakain yung luto ni Uy, ano ulam mo? Alam niya yan. Pag ginagawa ko, Pinagpapalit mo talaga, sabi Dok? ko, sandali. Parang, kasi minsan, di ba, tendency, diniplit. Tapos minsan, yung nakikita mo yung classmate mo, Uy, parang sarap nung... baon nila. Ngayon, lalapit ako. Siguro, doon pa lang marunong na ako mag-trade. Do you want exchange? Siyempre, di ba, Payag minsan naman. foreigner ang classmate ko. Oh, yeah. O, di ko sabi, ututu, nabudol. O, di meron akong pagkain nila, di ba? Pag-barter ka, Dok, ah. Lang yan. Akala ko, Baka Dok, lang. akala ko yung sasabihin ni Dok na naka-memorable na food sa kanya, munggo. Ay, oo, yung niluto. Ay, okay. Kwento ko na naman, may time pa na. Kwento mo, alam mo naman yung ginawa ko sa Amerika noon, munggo, Diyos mio. Hindi, yung munggo pala, hindi pwedeng, kailangan, May water. ibababad mo. Hindi ko binabad, people, wag niyo akong gagayain. Ha? So, diniretso ko sa pan, kaya yung sinerve, sabi ko, ba't ang tigas-tigas ng munggo? Is that a bongo that...
ko. Alam mo, Joshua, Tini, Ian, Silly, doon ko na-realize I will never be a good chef. I will be a good doctor. A very good Yes. doctor. Iba Good yung doctor. hihiwain mo pala, Dok. Hindi pala Nako! makabrew. Kaya nga sabi ni Mama lagi, huwag kang pumunta ng kusina. Huwag kang humawak ng ano-ano dyan. Disaster is very near. Kakain na lang talaga sila. May ganun siguro, may iba. Iba-iba yan. I like Totoo, eating. Dok. Like kung nga kayo, magagaling kayo. Di ba? Si Ira, magaling magluto. Kakainin ko na lang. Pero ako magluto. Di na? Iba na lang. Iba Baka na lang. ma-hospital daw kapag... Oo, mapahamak ko pa yung ibang tao. Oh my God. Pero Ano pa yung speaking of magagawa? pagpapa-hospital Ah, natin yeah, sa yeah, bahay yeah. ha, bukas po, ito po, magre-report na kami about sa MCGI Diagnostic Center and MCGI Charity Center schedules natin. Ang ating pong MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, ang registration time po dyan from Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero bukas, Friday po ay 5 a.m. to 9 a.m. po ang registration time. At ang weekly medical mission naman po natin sa Barangay Doña, Orani, Bataan, every Monday naman po yan, 5 a.m. to 9 a.m. Yes, at ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City. Yan po ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Open naman po sila every Monday tuwing 5 a.m. hanggang 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Parañaque City, located at 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po yan. Ang registration time na nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ay, yung MCGI Charity Center. Kasi pinapanood ko, pinapakinggan kayo talaga. Nasa Quezon City ay saan pa to? Nasa 35 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman yan. Oo. Ayun na naman ako. Ang Ay, from registration time. 5 a.m. to 9 a.m. Hindi pa pala tapos. Open sila, open. Yan. Opo. At bukas na rin ang ating MCGI Charity Center na nasa Davao del Norte naman. Sila ay located sa Acasi Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time po dyan, 6 a.m. to 11 a.m. At ang MCGI Clinic naman po, syempre po, yan po ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Open po every Friday at ang registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. Kita-kits dun sa mga pasyente natin bukas dyan. MCGI Dahil Clinic. dyan, Doc. Shoutout na, Doc. Sinong babatiin? Oo, at dahil dyan, sabi nga ni Joshua, at hindi pa tapos ang summer, ha? Kahit na sabihin mo magkakaroon na ng amihan. Ingat-ingat tayo sa mga summer disease, 'di ba? Kung hindi kayo tatamaan ng mga food poisoning, andyan rin ang mga mosquito, ha? Mga babaeng mosquito, mga At sore eyes, do. at sore eyes, ha? Daming Ingat-ingat ingatan lagi, 'di ba? Alam niyo na yung mga dadalhin yung panangga. Tama. Yun lang, of course. Yun. Yan. Yes! At good morning sa aking mamsi. Hello, Mamsi! And thank you, Dr. Jack Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For increase, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 Unit 1 3rd floor, Bansalang Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Ako naman po, good morning lang sa aking mga pamangkin, si Goku, si Tala, and si Sam. Good morning! Good morning. O, batiin natin si Yuna. Happy graduation! Yuna! Happy graduation! Kapatid ni Ira. Parang kailan lang nag-iisip pa kung saan siya papasok ng college. Ngayon, graduate na si Yuna. Sister ni Ira. Happy Ikaw na. graduation. Hi, Mom! Oo nga, si Tini na next. Good morning sa aking mommy, sa aking baby Diba? Zia, sa kuya ko, kay Bradinante, and sa Prodes family, Trabalyo family, and sa Lola Delco and Lolo June. Hello. O, ikaw na. Tapos na, Doc. Ngayon magpapasalamat na tayo. Maraming salamat for tuning in sa ating fun-filled and informative Thursday. Para mas puno ng good vibes at learnings ang inyong araw. Kita-kita tayo ulit bukas. Dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! Morning, Kuya!